ay magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon na mayroon po tayong youth service ngayong hapon na ito. Salamat po sa mga kapatid na naiwan at salamat sa ating Panginoon na tayo patuloy niya pinapalakas espiritual sa ating serbisyo kanina umaga. Salamat sa mga paalala, sa hamon na ipinagkakaloob na ating Panginoon. Tayo pong may nakakaalam kung saan po ang ating pananampalataya at nandyan lagi po ang Panginoon na pwede nating malapitan. Kaya salamat sa ating Panginoon na sa hapon na ito ay tayo gaganap na ating Young People Service at sa ating pong pagpapasimula ay tayo po iaawit ng Sunshine in the Soul. Salamat po sa awitin na yan para sa ating Panginoon at makulong din mga panahon, pero sa mga narinig po natin kanina, alam kong may init po ang ating mga kanina. Amen? Amen. Amen. Salamat sa pagbakit. Walang narinig. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon kasi mainit ang ating kaluluwa ngayon sa kabila ng makulimlim na panahon. At salamat kasi alam natin na napakabisi ng Diyos na tayo nagkakatipon-tipon, sama-sama para magkaroon ng matamis na fellowship para sa ating Panginoon. Ngayon po'y makinig tayo ng awit, handog po ng mga kapatid. Tara na po sa harapan. Yung face mask niyo po. Face mask.
Ayan, salamat po sa napakagandang awit na handog ng mga kabataan sa ating Panginoon. Salamat na ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig. Kaya pag nagkukulang tayo ng pag-ibig, sa Diyos natin puno ang pag-ibig. Huwag muna sa iba, ha? Sa Diyos muna. Kasi sa Kanya punong-puno. Maraming klase yan. At salamat na yung mga umawit kanina ay mga kabataan na nagtrabaho kahapon. Mukha naman silang hindi aray dito, aray doon. Salamat sa ating Panginoon at salamat na ang mga iglesia ng Diyos dito sa Benguet, Baguio Benguet ay napupuno ng kabataan. Sana patuloy silang patnubayan na ating Panginoon. At sa ating pong pagpapasimula, tayo po muna tumayo at tayo po manalangin sa pangunguna po ni Sister Amy. Manaming Diyos na banal na maibigin makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Kami po ilubusan nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataong muling pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin, na muling-muli namin mapakain ang aming kaluluwa ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat na patuloy niyong pinagkakaloob ang aming pangangailangan sa mga nakalipas na panahon. At ganoon din po, Panginoon, na patuloy po kaming naririto muli. Nagpapakababa sa inyo at humihingi ng inyong tulong, Panginoon, na ang mga salitang amin pong mapapakinggan ay maging pagkain po namin sa aming espiritual na pamumuhay sa mundo ito. Tulungan niyo kami na mapalakas sa pamamagitan ng serbisyong ito, Panginoon. Ganun din po sa mga maaabot ng live stream online, tayo online sa mga naghahanap po ng inyong mga kalooban sa kanilang buhay. Patnubayan niyo po ang aming mensahero na magagamit ninyo para sa ganun, Panginoon, ay kanya rin pong mabanggit sa inyo at may balita, maibabatid ang katotohanan na ang tao ay kinakailangan na hindi lamang mabuhay na sa pisikal o sa material, kundi higit sa lahat, Panginoon, ay mabuhay kami na makita namin ang higit na kalooban ninyo sa aming buhay. At nawa, Panginoon, patuloy po kayong tumulong sa amin, Panginoon, at iningi namin ang Santong Espiritu na siyang pumalagitna sa amin. Ito po aming hinihingi at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa panalangin na yan at salamat din na akin pong mapasalamatan din ng Panginoon na kasama din natin si Eloisa. Second time niya na dito at inimbitahan po siya nila Brother Rocky at Roldan. So, nandito si Eloisa. Sana pagbalik nyo, nandito pa rin siya. Salamat sa Panginoon, nakasama natin siya at sa muli po nating pagpapatuloy, tawagin na po natin si Sister Judith para sa mensahe ng ating Panginoon. Magandang hapon, mga kabataan. Oh, tulog sila. Magandang hapon, mga kabataan. Pagod pa yata sila. Ano, pagod pa kayo? Pagod pa. Napagod din ako. Alam niyo ba? Na tumingin. Nang kayo ay nagbubuhat ng mga sako. Marami talaga ng tulong. Salamat na maraming mga kabataan. Ilan lang kami rito na noon mga siguro 70% dito mga kabataan. 40 years below. 40 years below ba kayo lahat? Apat lang kami na 40 years above 60 above na pala. Kaya salamat sa ating Panginoon na nagpapatuloy. Salamat, wala na yung bagyo, wala na sino ba yung ano? Hindi yung isa. Si Rolly, ang lakas-lakas niya, no? Pero alam niyo ba na may papasok na? Papasok si Tony. At the same path daw. Kaya dalangin natin yung mga taga Bicol region. Kawawa naman sila. Hindi pa sila nakakabangon. Dalangin natin na wag nang tumuloy si Tonyo. O kaya ay matunaw na siya, malusaw na siya dyan sa karagatan. Kaya
Salamat sa ating Panginoon. Papatuloy ang mga kabataan. Alam nyo, sabi niya strike while the iron is hot. Hot kayo kaya strike kami ng strike. Salamat sa ating Panginoon. Kahapon, nandito kayo ngayon. Dito na naman kayo. Praise the Lord. Pero alam niyo na ngayon kung paano magsakripisyo na. Muntik na kayo mo ng merienda kahapon. Buti na lang. Hindi pa rin kayo pinabayaan ng Panginoon. Ating pag-aaralan, sabi niya, nandiyan yata, no? Why should young people serve God? Bakit kailangang paglingkuran ng mga kabataan ang Diyos? Pray tayo sandali, manaming Diyos, tulungan mo po ang maraming kabataan na ito. Sana paggamit mo po kami mga matatanda na may kayat po namin sila, ma-encourage, ma-challenge, na ang kanilang buhay ay lubusan nilang ipagkaloob sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami sa buong panahon ng aming young people service dito po sa Benguet. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Itong paborito nating teksto pagdating sa mga kabataan. Sabi niya, remember thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa araw ng iyong kabataan. Alam ba niyo kung bakit lagi namin binabanggit ngayon ang kabataan? Kasi matanda na kami. Alam niyo ba yun? Pero forever young, di ba? Yun ang pinakamagandang kinunta niya, forever young. At araw-araw tayo tumatanda, di ba? Sa araw na ito, ako ay 36 years and 6 months and 1 day old. Hindi pala mali, baliktad. 63 years, 6 months, and 1 day old. Parang chick yun. Pero yun mo yun, di 6.5 na lang, ano? Sabi ng pinag-aralan natin nung linggo, teach us how to number our days. Kaya nga sinasamantala natin habang tayo nandito at habang kayo ay interesado. Sabi ko nga sa inyo, every day we live, we grow a day older. Di ba? Kahapon, 63 and 6 months ako. Ngayon, umaga nito, 63, 6 months and 1 day old na ako. Bukas, 2, 3, 4, 5, 6. Abutin ko pa yung 100. Mahirap na siguro yun, ano. Kaya, sabi nga niya, yung iba, tumatanda na walang pinagkatandaan. Alam niyo ba yun? Narinig niyo na yun. Yung mga iba naman, tumatanda na meron silang pinagkatandaan. There are some old people who when they were younger, ibig sabihin ng mga bata pa. Nung bata pa, gusto niya matanda na siya. No. Ngayong matanda na siya, gusto niya bata pa siya. Alam niyo ba yun? Walang contentment ang tao. Yan ay kung hindi pa niya tinanggap ang ating Panginoon. Pero totoo yan, yung merong gustong tumanda na, meron namang gustong bata pa rin. Kaya yung sabi nga niya, yung human race, there is no contentment. Walang kakontentuhan sa mga nangyayari sa kanilang buhay. At sabi nga niya, kaya nga ang ating Panginoon, sinabi niya ito, remember thy Creator in the days of thy youth. Kasi pag inalala nyo, ni-remember nyo ang ating Panginoon sa araw ng inyong kabataan, tinanggap niyo siyang talaga, nagsisi kayo ng inyong kasalanan, namumuhay kayo ng matuwid at banal, meron kayong contentment. Hindi mo sasabihin na, sana matanda na ako. Hindi mo rin sasabihin, sana bata pa ako. Kundi ang sasabihin mo, salamat Panginoon, buhay pa ako. Di ba? Meron ka pang pagkakataon para siya ay talagang paglingkuran at pakamahalin.
sa iyong buhay. Sana sa mga kabataang nandito ngayon, nakikinig sa akin, darating sa atin yung araw o yung panahon na sasabihin mo, Panginoon, pinakamamahal kita. Diba? Pinakamamahal mo siya, higit sa lahat, higit sa iyong buhay, higit sa iyong nanay, higit sa iyong tatay, higit sa iyong boyfriend, kung may boyfriend ka na, higit sa iyong girlfriend, kung may girlfriend ka na. Pero kung kayo ay bata pa, huwag niyo munang isipin yan at baka kung saan mapunta ang inyong kabataan, di ba? Yeah. Darating sa atin yung panahon na sasabihin natin pinakamamahal natin ang ating Panginoon. At yun ay masasabi niyo kung hindi lang kayo naligtas, kundi lubusang napabanali. Sabi nga merong sa English merong term na some grow old with grace. Yung meron daw, ano yung Tagalog ng grace? Biyaya. Yung kahit matanda na sila, hindi pa sila, maganda pa rin silang pakisamahan. Alam mo ba yan? Yung hahanap-hanapin mo yung lolo mo at saka lola mo, hindi yung, hay, andyan na naman si lola. Sabi mo yan. Damot. Diba? Damot ni lola, sabi niya, si lola, walang sinabi kundi, sermon dito, sermon doon. Sabi niya. Ano ba yung kanta ng mga kabataan? Pag-gising sa umaga, sermon dito, sermon doon. parang radyo. Yeah. Kaya, ang ating Panginoon, sinasabi niya, remember thy great. Kahit sinasabi ko sa inyo, kasi galing na kami sa pagiging kabataan eh. Yung pagiging kabataan na lagpasan na namin. At meron na kaming mga experience na pwede namin ibahagi sa inyo. Kaya, kung iisipin nyo, bakit kaya ang kulit-kulit ni Brother Jet? Bakit kaya ang kulit-kulit ni Sister Judy? Lagi nila sinasabi, remember thy Creator in the days of thy youth. Diba? Pag matanda na kayo, alam nyo na yun kung bakit. Pero ngayon pa lang, at least bibigyan na namin kayo ng idea. Growing older, day by day, is not something of which we have control. Hindi mo pwedeng sabihin na, matutulog ako ng dalawang araw para bukas 16 pa rin ako kamo. Hindi pwede yan. Di ba? Wala kang control, kahit matulog ka ng isang taon, pag-gising mo, 17 ka na di ba? Mga 16 ka na So, wala tayong control sa ating pagtanda. Pero anong makukontrol natin? Kung paano nating gagamitin yung mga panahon na tayo ay tumatanda. Hindi, bata pa kayo, bakit pagtanda mo? Kung kayo ay nagkakaedad, pero pareho din yan, di ba? Kaya, kung paano tayong how we age, kung paano tayong tatanda, meron tayong control, di ba? Pwedeng, dahil tinanggap mo ang Panginoon, alam niyo ba pag tinanggap mo na ang Panginoon, sabi nga naman tinanggap ko ang Panginoon, bakit kayo lumiwanag ang mukha ni Judith? Siguro madilim ang mukha ko, hindi ba ako tumanggap na nakangiti na ako, Sabi niya, pag wala ka sa Panginoon, sungit ni Sister Judith, sabi. Tandang dalaga kasi, sabi niya, ay, ako lang daw ang matandang dalaga hindi masungit. Alam niyo ba yun? Binuhat ko pa yung bangkukon eh. Dahil sabi lang sa nagupan yun noon. Sabi sa, matandang dalaga na Sister Judith. Hindi siya masungit. Sabi nung kabataan dun sa Ilas brother. Pero alam niyo, di lang ako, kundi lahat tayo, kahit natatanda tayo, kahit na matandang dalaga ka, hindi totoo yung pag matandang dalaga ka, masungit ka, mahirap kang pakibagayan. Hindi totoo yun. Mahirap pa akong pakibagayan. Hindi kayo araw magbibigyan ka. Diba? Yung approachable ka. Pwede nilang, kahit matanda ka na, kunyari, lola mo, ay wala mo.
Oo, lola mo. Bata ka pa. Pag yung lola mo, age with grace, tumanggap na siya sa Panginoon. Yung magaan ang loob mo na sabihin sa kanya, dapat ganyan ang maging kalagayan niyo, mga kabataan. Huwag niyong sasarilinin yung problema niyo. Lumapit kayo sa mapagkakatiwalaan. Huwag kayong lalapit sa mga chismoso at chismosa. Huwag niyong sasabihin yung sikreto niyo. Alam niyo, itong sikret pag meron kang secret, huwag mo sasabihin kahit kanino. Kasi pag sinabi mo, hindi na secret yun. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, crush ko si... Sumawa si... Ken. Kanino ba nilolo? Ay, hindi. Sa si Bonito. Sabi ni Bonito, Panginoon, crush ko si Kenji. Tumatawa na si Kenji. Secret niya yun, secret niya. Walang may alam. Pero na-broadcast na. Panginoon, crush ko si Kenji. Kaya ang laki naman. Ay, lakad naman niya, Panginoon, taba pa niya. Payat-payat. Pag ikaw na ang Panginoon, secret yun. Pero pag sinabi mo na, kay Christian, dalawa na kayo may alam. Sabi ni Bonito, sabi ko sa best friend ko, baka kung sinabi niya best friend niya si Ken. Si Ken may best friend din. Sabi ko sa best friend. Yung best friend ni Ken, meron yung best friend. Ano mangyayari? Tapos yung best friend niya nasa church. Nasa kongregasyon. Pagdating ni Bonito, uy, Bonito. Alam niyo, mag-lyrics lang ng mga kabataan, baka akala niyo, hindi namin alam yan. Papunta pa lang kayo, pauwi na kami. Ba't lang yun? Ay, di ba? Pag may kwan ka, pag talagang pinagkaroon mong buhay mo sa Panginoon, garanti sabi ito. Ito ang totoo. Ibigay mo lahat sa Kanya, idalangin mo, at pagkalooban niya, sabi nga niya, pagkalooban niya, kahit na harangan pa ng maraming mga matatanda sa iglesia, may pangyayari, di ba? Pero pag hindi niya kalooban, hindi mangyayari. Kaya ang dalangin niyo, thy will be done. Yan ang lagi niya sabihin sa Panginoon, thy will be done. Pero pag may secret kayo, sabihin niyo sa akin. Kasi marami na akong secret na alam. At walang nakakalam na iba. Kami lang at yung sabihan, ay yung nagsabi sa akin. Kasi sabi niya secret secret. Kaya ako minsan nadulas yung, kasi ang tagal na nadulas yung bibig ko. Buti na nagkatuluyan na sila. Nung nadulas. Diba? Kasi, alam nyo, kailangan pagkatiwalaan tayo. Alam niya, yung pwede tayong i-approach, tapos malalakasin ang loob natin. Tapos sinasabi ito, mga kabataan, kasi pag hindi kayo nakahanap ng ganyan sa loob ng ating kongregasyon, hahanap kayo sa labas di ba? Kaya, you will turn to drugs, or kaya, turn to barkada, turn to di ba? Kaya, pag ang meron kayong mga problema, sabihin nyo, huwag nyo sasarilinin. O kaya, pag ayaw nyo naman sabihin, kahit kanino, sabihin nyo unspoken prayer request. Alam mo ng Panginoon yun. At maraming dumadalangin para sa mga unspoken prayer request. At ang Panginoon tumutugon. Alam niyo ba? Marami nang nag-text sa akin, Ate Judith, meron na akong unspoken. Mamaya mag-text. Salamat po, sinagot na. Madil lang, ano yung unspoken? Hindi naman kasi ako. Pag sinabi na nga yung unspoken, tatanungin ko pa. Unspoken. Pag sinabi niya unspoken, huwag na kayong magtanong. Unspoken nga Kaya yan. Ang ating Panginoon, gusto niya tayong tumanda with grace and dignity.
At nandito ito sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga kanina, be doers of the word. Tsaka hindi ba kanina, in-emphasize ni Brother Bokwa yung pag-aaral sa salita ng ating Panginoon? Kunin niyo yan. Hindi ba meron tayong yung journal? Di ba nagpapadala ako? Merong Monday devotion, Tuesday. Kahit yun lang, kunin niyo. Ano yan, basahin niyo. At pag may personal devotion kayo, isa sa, kasi mas marami pa kayong oras sa cellphone. Isang chapter sa Genesis, sa Old Testament, okay, isang chapter sa Old, isang chapter sa New sa umaga. Isang chapter sa Old, isang sa New sa gabi. Bago kayo dumalangin. Yan ang magpapatibay sa inyo. Kasi yung mga salita ng ating Panginoon, nagpapatibay at nagtuturo sa atin kung paano tayong mamuhay sa panahong kasalukuyan, lalo na kayong mga kabataan. Ngayon, ang kinakausap ko, halos tumanggap na kayong lahat, itong utos sa atin ng Panginoon na alalahanin natin ang may lalang sa atin. Bakit sinasabi ng Panginoon ito? Na alalahanin natin siya sa araw ng ating kamatayan. Ano meron sa mga kabataan? Hindi ba yung mga heroes, sa mga cartoons, ano ba yung tawag nito? Yung mga Superman, mga, ano ba yun? Si Spider-Man, si Batman, si Wonder Woman, ano ba yung mga bata sila, di ba? Alam niyo yung mga kabataan, merong kwan sa kanila nasa puso nila yung pagiging idealistic, alam niyo? Meron sa puso nila yung gusto nilang maging hero. Alam niyo ba yun? Oo. Di ba? Pag hindi ka kabataan, kung kabataan ka, hindi ka ganun, matanda ka na. Hindi kasi yung mga kabataan ganun, di ba? Yung kwan sila, yung meron silang tendency na gusto nilang maging Superman o kaya maging Batman. Hindi, si Superman na lang. Sino pa ba yung mga ibang kwan? Yan. Mga idealistic sila, di ba? Di ba? Nakukuha niya ba yung ibig kong sabihin? Yung habang bata ka, gusto mong you will make a difference sa iyong kapaligiran, di ba? Kaya nga yung mga kabataan, bata pa lang sila, meron na yung, para siyang, nakita niya yung matanda, tumatawid, tutulungan niya, di ba? Yung meron nga silang mga mga idealistic na mga tendency. Tapos nakita niya yung bata, nag-iisa siya, pupuntahan niya. Yun. Naintindihan niyo yun, Kasi meron silang vision. Yung mga kabataan, meron silang pangitain. Inano ni Sister Lovely nito nung isang po natin, dito last na prayer meeting. Yung nakaraan. Ano yung vision na yun? Pag tumanggap ka na sa ating Panginoon, sabi nga niya, anong magiging vision mo? Mag-vision mo ngayon. Makikita mo ngayon. Yung iyong kasambahay na hindi ayon sa kalooban ng kanilang buhay, di ba? Makikita mo na hindi sila dumadalangin bago kumain, di ba? Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Yung buhay nila tawag nito. Alaswerte, sabi nga, baka sakali, yung mga baka sakali kaya tataya siya ng wedding. Napanaginip niya, ahas at saka yung mga gate, sabi niya, birthday ko 10-8. Lumabas 7-10. Sayang, sabi niya. Mahilig sila sa alaswerte. Diba? Alam niya sabi ng Panginoon sa Galatia, ang hindi magtrabaho, tandaan niyo yan kailan yan? Sa Sabado. Ang hindi magtrabaho, magkakain. Hindi, nagtrabaho naman kayo lahat ng Sabado. Natutulog na kayo, kaya pinatawag ko Sino ang tinagtrabaho nung Sabado na kumain? Kasi pinito, sabi nga niya, mapisina ko, sabi niya.
Pumunta na siya doon sa, sa Bayabas. Hindi palang pagkain. Vision. Sabi nga ng Proverbs 29:18, without vision, we will perish. Kung walang pangitain, anong mangyayari sa atin? Kung walang pangitain, anong mangyayari sa atin? Tayo ay 29:18 ng Proverbs. Basahin nga natin, baka magkamali pa ako ngayon. 29:18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Sabi niya, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Gusto niyong maging maligaya? He that keepeth the law, happy is he. Kaya mga kabataan, meron ba kayong vision ngayon? Anong vision niyo ngayon? 10 years after. Anong vision mo sa iyong buhay? May asawa ka na? May bahay ka na? Meron ka ng anak? Meron ka ng kung ano-ano? Mayaman ka na? Yun bang vision mo after 10 years? Pag tinanggap mo ang Panginoon, anong vision mo after 10 years? Naglilingkod ka sa Panginoon? Nasa sarangani ka? Mahayo ka na? Di ba? Alam mo pag mayroon kang vision, yun ang nagmo-motivate sa'yo di ba? Yun ang nagtutulak sa'yo para talagang mamuhay ka para sa ating Panginoon at ibigay mo talagang buhay mo sa Kanya sapagkat gusto mong paggamit sa Kanyang gawain. Anong vision ni Christian after 10 years? After 10 years, siguro naman gawa na yung kapilya natin. Ang vision ni Christian after 10 years, nandun siya sa rooftop, makinig sa gitara, tumutugtog, di ba? Anong vision natin after 10 years? Sabi nga niya, a vision, doon sa John 4:35, anong magiging vision natin pag tinanggap natin talaga ang ating Panginoon? Naranasan natin ang maligtas mula sa kasalanan. 4:35 ng John. 4:35. Nasaan siya? Ito. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani. Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Anong sinasabi ng Panginoon sa mga alagad dito? Tiningin ng mga Panginoon katutubo pa lang ng mga trigo, Pero ang ibig sabihin ng Panginoon doon, yung mga kaluluwa, na nangangailangan ng kaligtasan, napakarami nila, maputi na upang anihin. Kaya anong sabi naman, yun ang kailangan nating maging vision. Dito sa Benguet, Baguio Benguet. Parang napakahirap dito, pero huwag natin sasabihin napakahirap. Dahil parang napakaraming sekta, Tapos yung pang nakagisnan ng mga tao dito, yung kanilang tawag nito, tradisyon. Parang iniisip mo, bakit parang mahirap ibahagi ang salita ng Panginoon sa kabundukan. Pero sabi ng ating Panginoon, itanaw mo ang inyong mga mata. Itanaw nyo ang inyong mga mata. Maputi na upang anihin. Sa school, di ba? Marami kayong kasupport pala tayo ngayon, online. Ako'y nagpapasalamat tuwing Webes, napakarami natin, sa prayer meeting. Kaya nga, pag ako nagpasalamat, konti na lang. Kasi parang bigyan sila ng pagkakataon, di ba? Kasi at least pag nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita, di ba? Pag nagkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita, ibig sabihin, meron silang interest, di ba? Nagpre-prayer request sila.
Sinasabi nila yung mga kahilingan nila, nagpapasalamat pa sila. O, minsan sila na lang mismong para ipasalamat nila, dalangin na nga eh. O, sila nang dumalangin, di ba? Napakasarap napakinggan yung mga ganong mga kabataan. Nakakasama ba natin si anong pangalan niya? Eloisa. Kauwi niyo lang po kasi. Galing na. Manghalay. Saan yun? Benguet pa rin, another municipality. Sa bundok ka na eh. Dito jet lang, yung pala pagbitong bundok na. O sige, Eloisa, lagi ka namin alalahan sa prayer. Sana tuwing may pagkakataon ka punta ka sa hapon. Sabado. O sa Sabado, announcement. John 1 and 2. Yun ang quiz nyo. John chapter 1 and 2. Ang inyong Bible drill, siyempre, buong Biblia, Genesis to Revelation. Sasabihin ko, Revelation! Nandun sa Genesis na, hindi mo na alam ko. Para malaman natin kung binabasa niyo yung Biblia nyo, ano eh. Genesis, kamo na, punta ka naman sa likod. Tago mo rin sa Bakit gusto namin ibalik yung mga dati namin ginagawa? Kasi napakalaking tulong sa amin yun eh. Alam niyo ba? Meron kaming quiet time. May prayer partner kami. Alas 4 pa lang, gising na ang mga kabataan noon. Kasi alas 7 ang Sunday service. Alas 4, gising na. Siyempre, mga magulang hindi tumanggap eh. Maglilinis, maglalaba, magluluto. O, para alas 6:30, pupunta na sa kapilya. Yan, mga ganyan. May prayer time, prayer partner pala. May prayer partner. Merong quiet time. Ano yung quiet time? Nagme-meditate. Ibabasa ng Biblia. At ngayon, meron tayo, pero pangkalahatan nito, 5 a.m. at saka 9 p.m. Pero yung minsan, parang nung kasi napagod nga akong nanood sa inyo, ano eh. Nagising ako, alas 2. Matagal pa ako. Bigla akong nagising, 4:52 na. Ay, sabi ko, 4:52 na. Yung mga send to all ko. Nagising pa ako. Siguro sabi na ko, ay, gumising ka na, alas 4. Ang mag-alas 5 na, di ba? O. Kaya ang ating Panginoon, gusto niya, yung time natin, gagamitin natin para sa Kanya. Itanaw niyo yung mga mata, malapit ng anihin. Meron na ba kayong itinatanim? Wala tayong aanihin. Kung wala kayong tinatanim, alam niyo ba yun? Kaya nga pagdating sa mga revival services, revivals sa iba't ibang lugar, yung iba hindi naman pala na bibisita. Kaya ang nangyari, yung mga nagre-revival, imbis na mag-aani, nagtatanim pa. Hindi kailan patutubo yun, di sa susunod na revival na naman, di ba? Huwag niyong babayaan yung inyong pagpapatotoo, pag-share sa inyong mga kaibigan, kasi sila naman ang kuha natin ngayon dahil hindi naman tayo makapunta sa iba't ibang lugar. At anong sabi niya rito? Hindi lang yung ating vision para sa kaligtasan. Sabi niya, maging kamanggagawa tayo. 9:36-37 ng Mateo. Mga kabataan, kailangan ng Panginoon ang kamanggagawa. Alam niyo yung kamanggagawa? Co-laborers. 9:36-37 ng Mateo. Datapot nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, ang Panginoon nito. Sapagkat pawang nanghahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor, nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga lagad, katotohanang aanihin ay marami, datapwat kokonti ang mga manggagawa. Yung 38, sama natin. Idalangin nga ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Sabi niya, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers on His harvest. Pag tinanggap natin ang Panginoon, magiging co-laborer tayo ng ating Panginoon. Diba? Magiging kamanggagawa niya tayo. Sabi nga ng ating Panginoon,
ah, tingin nyo ang inyong mga mata, nangangalat sila. Sa aming karanasan, sasabihin ko lang sa inyo, nung kami mga young people, sa Bible study doon sa Nicanor, maraming na-share, maraming nagkaroon ng interest. Alam nyo, ang nangyari, naging pastor sila sa iba't ibang ibang sekta. Sayang. Sayang kasi hindi natin sila na-follow up. Hindi na rin natin sila nakita kung saan sila napunta. Alam niyo, pag talagang nagpapatotoo kayo, meron at merong nagkakaroon ng interest. Isa pa, yung mga idinadalangin ninyo, banggitin niyo sa pangalan. Alam niyo, nung 2 years akong pinanalangin ni Brother Jet, alam niyo, ang tagal 2 years. Pero kilala na ako ng mga kapatiran mo. Kasi tuwing mag-prayer request si Brother Jet, dalangin po natin ang ating ate si Judy, ate ko Judy, sabi niya, Judy. Kaya nung parang tagal na nila akong kilala. Alam niyo, ganun ang nangyayari. Kaya na-feel mo yung kanilang welcome kaagad sa'yo kasi sa panalangin, lagi kanilang idinadalangin. Meron ba kayong dinadalangin? Araw at gabi ng mga kaibigan, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, mga Subukan niyo yun. Idalangin niyo sila personal. Kunyari, nakita niyo, may interest siya. Idalangin niyo siya. Idalangin niyo. Tapos, noon, hindi pa uso ang text wala pang cellphone. Meron kaming mga maliliit na papel. Kumusta ka na? Dinalangin kita. Diba? Yung mga ganon, yung pampalakas na mafe-feel nila na meron palang nagmamalasakit sa kanila. Kaya, maging kamanggagawa tayo sa ubasan ng ating Panginoon. At sabi nga niya, meron na bang tumugon sa inyo sa kanyang pagtawag? Sino ang susuguin ko? Isaiah 6:8. Isaiah 6:8, sabi niya doon, nakita niyo na ba yun? Isaiah 6:8. 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang akin. Pag talagang tinanggap mo ng Panginoon, binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, kaya mong sagutin ito. Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Suguin mo ako. Ano bang makikita natin sa mga kabataan? The vigor. Alam niyo yun? Strength. Enthusiasm. Di ba? Enthusiastic. Sabi namin, 9 to 10. Before 9, nandyan na kayo. Yung energy niya, tsaka yung enthusiasm niya, na talagang matapos na yung ating pagsasambahan. Kaya yan, nasa mga kabataan niya. Yung lakas. Dati, si Bonito, nakita ko, tumatakbo pa siya. Yan. Kami, 1, 2, 3, parang nag-exercise kami. So, yan. Gawin mo yan, 99 steps. Yung steps ko hanggang doon sa may taas. 99 yan Eh hanggang, ang bilang lang namin, kasi pagdating ni Sofia sa 12, 14. Sabi niya, hindi 13. Tapos, hanggang doon lang kami, bababa na naman kami. Nakakapagod na parang mag-exercise. Pero kayo, tumatakbo pa. Si Christian to, hindi pa good Ilang, hindi lang siguro 20 ang nailagay niyang word doon. No? Hinatid pa kami. Hinatid mo pa sila. Naglakad pa kami. Yan ang lakas ng mga kabataang katulad ninyo. Pag kayo, ay kasi edad na namin, Stephen, Rika, diba? Kaya kailangan yan. Huwag hamakin ng sino man ang inyong kabataan. Huwag hamakin ng sino man. Na yung sinasabi nyo sa kanila, totoo. Na merong langit para sa mga banal, merong impyerno para sa mga makasalanan.
Kaya ibigay niyong mabuti ang inyong sarili sa Panginoon. 12:1 and 2 ng Roma, ang sabi niya, I beseech you, ye therefore. Bahala na kayo. I beseech ye therefore. Namamanhik ang Panginoon na ibigay niyo ang inyong buhay sa Kanya. At pag nangyari yun, binigay niyong, alam niyo ba, ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, nakikita yan sa lubusang kaligtasan. Nararamdaman mo talaga na talagang nilinis at inalisay na ng Panginoon ang iyong puso. At anumang pagsubok, minsan, sasabihin ng diablo sa'yo, wala pang sinagot ang Panginoon sa mga prayer request mo. Sasabihin ng diablo sa'yo, tingnan mo, wala pang sinagot. At kasi dalangin ka ng dalangin, sabihin ng diablo. Sasabihin mo naman ang Panginoon tumutugon. Minsan nagpapahintay. At least meron kang, yung diablo, kaya nga meron tayong memory verses ha? Kaya nga, nung nagkuhan sila ha? Nagbubungkal sila ng doon. Jesus is a happy name. When you talk about Kenji, anong memory verse ni Kenji? Hebrew 13:8. When you talk about Siljan, ano siya? Efesos 6:2. When you talk about Christian, Genesis 1:1. 1-3. 1:3 pala. Di ba? Masaya? Naramdaman niyo ba ang pagod? Hindi. Kumain na nga. Kakain na nga, ayaw niyo bang kumain The joy of the Lord is my strength. Alam niyo kung talagang naranasan yung kagalakan sa Panginoon, hindi kayo mapapagod. Gusto niyo nga, ayaw niyo pang umuwi, 4:30 na. Di ba? Pero pag wala kayong kagalakan sa Panginoon, hindi nyo nabungkal lahat yun, hindi nyo nailagay sa sako. Pagod na kami, uwi na kami kain na. Pero salamat, meron kayong lakas. Yan ang meron sa mga kabataan Yung pangatlo, your journey, the venture. Journey, paglalakbay. Merong tawag nito, meron tayong essay, hindi. Ano ba yung kanya? The Pilgrims. I am a pilgrim pala. Mali pa yung sinabi. I am a pilgrim. Di ba? Yung dumadaan lang tayo sa sanglibutan nito. Anong klaseng journey? Anong klaseng adventure ang ating ginagawa sa mundong ito? Huwag tayong matatakot. Sabi nga niya, sa Awit 34:7, God will protect. Awit 34:7. Minsan kasi, natatakot tayo, natatakot ka, baka malagyan ka ng virus. Ano ba yan? Maano ka ng virus. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and ano yan? Desireth. Sabi niya, ang anghel ng Panginoon ay humahantong ang buong palibot ng nangatatakot sa kanya at pinagsasanggalang sila. Ibig sabihin, iniingatan tayo ng Panginoon. Alam niyo, nung bago pa kami sa wala kaming takot No. Nung meron kaming sa head office sa BPI, meron akong seminar. Inabot ako ng gabi na, siguro mga alas 9 na. Hindi na ako makauwi sa Panikin. Umuwi ako sa Bikutan pa noon. Yung Bikutan, parang nakakatakot nakakatakot din ko. Umuulan-ulan pa. Lumalakad ako gano'n. Sabi ko, ang tayo na ingatan niya. Nakarating ako hanggang doon sa Panambahan sa Bicol. Doon naman sa Damortis, meron pa kaming doon, outreach.
Dumating na naman ako, gabi na, doon bumaba yung bus. Naglakad na naman ako ganyan. Ang diablo, tatakutin ka niya di ba? Uy, matakot ka. O yan, merong sumusunod sa'yo. Matakot ka naman na. Pag nasa iyo ang Panginoon, hindi ka matatakot, di ba? Kasi sabi nga niya, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan, kundi matakot ka doon sa magbuburid sa iyo sa impyerno. Matthew 10:28 yan. Ang katakutan natin, ang Panginoon. Anong magagawa ng tao sa atin? Papatayin niya tayo pag tayo ay talagang tumanggap sa Panginoon. O, diretso na tayo sa langit, di ba? Kaya, huwag natin katakutan ang sino man sa ating paglalakbay sa sanglibutan nito. At ang ating Panginoon, sa ating journey, anong pangako niya? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ilang taon na kayo? Ilang taon na si Kenji? 11, ano? Si Bonito? 11. Huwag mo na kayong, ayan niyo yung crush mo na. Mamaya, nag-crush tayo sa kwan. Di ba? Huwag mo na mag-crush. Hindi, kasi natural lang yan Hindi mapipigilan yan. Alam niyo ba yun? Makakala niyo, hindi rin ako nagka-crush. Nagka-boyfriend din ako, kaya hindi natuloy. Ayaw ng Panginoon. Gusto niya, single lang ako. Kasi pag nag-asawa ako, di wala na. Wala nang jet na makakapunta sa iba't ibang siguro ibang na yun, ibang setup na yun. Pero, nakita ng Panginoon, talagang gusto ko siyang talagang paglingkuran. At talagang ibinigay ko ang buhay ko sa Kanya. No? Kaya nga, ang ating Panginoon, di siyempre nagkakross din naman ako, nasabi ko, Panginoon, wala akong pinagsabihan mo, ako lang may alam. Katawa ano yung masama pa nun? Kristiyano na ako, yung dati kong boyfriend, pupunta pa doon sa pinausap pa niya si pastor Ay, hindi na mag-asawa si Sister Judith sa mga pastor. Buti na lang, nagkapagtanggol ako. Pagkalooban ng Panginoon, sabi niya, all these things shall be added unto you. 40 na kayo, huwag kayong mag-alala. Sino ba yung nag-asawa ng 40? Yung mga kabataan dito sa kwan. Kasi sabi, life begins at 40, di ba? Pag 40 na kayo, wala pa kayong asawa, okay lang. Di ba? Ay, hindi. Pag 31 na kayo, nalaglag na kayo sa kalendaryo, okay lang. Kasi nga, life begins at 40 Anong kailangan nyo gawin? Ibigay nyo mabuti sa Panginoon. Kasi ibibigay nyo niya kung kailangan nyo. Kung kailangan nyo ng asawa, kahit hindi ka maghanap, ibibigay niya. Di ba? Baka yung pagiging asawa mo, hindi pa ipinapanganak. Sa iglesia ng Diyos. Di ba? Sabi siguro ni Christian, 30 na ako. Hindi na ako ako ko na yun, sabi niya. Hindi pa siya pinanak sa pamilya ng Diyos, di ba? Kaya maghintay kayo, huwag kayo magmadali. Baka kamamadali niyo, makapili kayo ng bungi, di ba? Tapos sasabihin mo, sana hinintay ko na lang si sister. Maliligtas pala siya ka. Kaya maghintay ka, ha? Yung nagmamadali, sabi, pag natinik, malalim. Kaya yan, 6:33. Huwag niyong kakalimutan yan. At hindi kayo pababayaan ng Panginoon. He will never leave you nor forsake you. Kaya sa journey natin, Christian journey, huwag kayong mag-alala. Basta ang importante, binigay niyo sa Panginoon ang inyong buhay. Bahala na siya. Hindi siya magkakamali, hindi siya magkukulang. At ang panghuli, the victory. May victory ba kayo? The victory. 2 Timothy 4:6-8. Eto, masasabi na natin kasama ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? Sa 2 Timothy 4:6-8. Ito, malapit na mamatay si Pablo dito Sabi niya,
sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. I fought the good fight of faith. Sabi niya, henceforth, then is laid up for me a crown of righteousness. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sana yan ang ating masasabi, mga kabataan. Gusto niyo bang tumanda kasama ng ating Panginoon? Forever yan. Sasabihin ko sa inyo yan. Matanda na kami, maputi ng buhok namin. Pero yung aming puso, bata pa. Diba? Diba? Kulubot na ba? Ayun. Huwag pala tayo. Huwag na tayo. Diba? Oh. Pag maligaya tayo sa Panginoon, wala tayong hahanapin. Hindi ka malulungkot. You will not feel all alone. Pwedeng marami kayo na you feel alone. Pwede namang nag-iisa ka na you won't feel alone. Lalo na pagkasama mo ang ating Panginoon. Gusto niyo maging matagumpay, mga kabataan? Paglingkuran natin ang Panginoon, sabi nga niya, why should young people serve the Lord? Bakit kailangan natin? Upang maging maligaya tayong talaga sa ating buhay na ito. Tingnan niyo yung mga kabataan. Nung bata sila, si Joseph, di ba? Joseph the Dreamer. Kilala niyo siya? Parang hindi niya pabirasa si Joseph the Dreamer. With colorful coat, di ba? Yung nilaglag siya sa well. Kasi naiinggit sa kanya, yung mga kapatid niya, di ba? Yung pala, magiging tagapagligtas siya ng kanyang lahi. Dahil magiging kanang kamay ng Paraon. Niligtas niya ang kanyang lahi sa kagutuman. Si David, di ba? 17 years old lang siya. At kanyang pinuksa si Goliath sa pamamagitan lang ng kanyang sling, di ba? Si Daniel, di ba? Tinapon siya sa lion's den. Pero hindi siya, sabi nga ni Juan ni Haring Dario, Daniel, sabi niya, ikaw na lingkod ng buhay na Diyos. Ito nang galing yung servant of the living God. Ikaw na lingkod ng buhay na Diyos. Itinikom ba ng Diyos ang bibig ng leon upang huwag kang kainin, di ba? Di ba sabi sa kanya? Dahil nagtiwala sila. Ang mga sinasabi ko rito sa inyo, yung mga kabataan, na talagang nagtiwala sa Panginoon. At yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? Gumawa ng larawang ginto. Si Haring Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, para mas madali. At sabi, ang hindi sasamba, ihahagis sa nagbabagang horno. Sabi ng tatlo, hindi po kami sasamba. At ililigtas kami ng Panginoon sa hurnong yan. Sabi nila, kahit hindi kami ligtas ng Panginoon, sana yun ang masasabi niya. Panginoon, kahit hindi mo ako pagpalain, kahit hindi mo ako gawing mayaman, kahit mahirap pa rin ako hanggang pagtanda ko. Hindi kita ipagpapalit. Sana yun ang masasabi natin, Kasi minsan, iniisip natin, sana pagtanda ko, ganito. Pero ang Panginoon, siyang may alam At hindi ka naman bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo makakaya, Kaya sabi nung tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, O hari, sabi nila, kahit na hindi nyo kami, kahit na hindi pa rin kami sasamba, kahit na ihagis mo kami sa hurno, sabi na. So, anong nagalit, na yung pride ni Nabucodonosor, na ginawa niya, lalong itong beses na pinahiti yung hurno, at itinapon yung tatlo, Kasi sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos. Anong nangyari? Nakita ng Haring Nebuchadnezzar, 4 ang naglalakad doon sa hurno.
At nung sila alisin, dahil sa, nung sila ihagis, dahil sa masyadong mainit, sinong mga namatay? O yung mga naghagis sa kanila kasi masyadong mainit, di ba? Pero sila, nung sila alisin na sa puno, hindi man nag-amoy, di ba? Pag nilagay ka sa puno, yung buhok mo, amoy sunog na buhok na, di ba? Pero hindi man sila nag-amoy na gano'n, ano? Sapagkat sa kanilang pagiging matapat sa Diyos, anong nangyari? Iniligtas sila ng anak ng Diyos. Sabi nga, anak ng tao, anak ng Diyos. Yung pang-apat na naglalakad doon sa mundo. Mga kabataan, anong inyong ambisyon? Anong inyong goal? Anong inyong iniisip? Pag tapos na kayo ng pag-aaral, pag matanda na kayo, anong iisipin niyo? Sana lahat kayong nakarinig niya ng mga kabataan. Di natin alam kung saan kayo pupunta niyan. Ano? Si Philip nun, ano niya si Philip? Pinupuntahan namin sa kanya sa Ramos. Natatandaan mo, Philip, kasama ko si Jaime. At ako'y nagagalak, nakikita ko pa rin siya hanggang ngayon. Sana, kahit patay na ako niyang Christian, nakikita ka pa rin nila, ha? Mga kabataan, kahit wala na kami, sana andyan pa rin kayo, Hindi para sa amin to, Hindi para sa atin yung sinasabi ko sa inyo. Kasi kung magiging matapat kayo hanggang sa wakas, magkikita tayo doon sa kabila. Kung magiging matapat din kami hanggang sa wakas. Sana, kahit wala na kami, nandyan pa rin kayo, mga kabataan. Ako'y nagpapasalamat, kasama na natin si Brother Steve. Steve, sa Sabado makakapunta ka? Pero okay lang kahit hindi. Kung yung pagbubuhatin si Steve, linggo ka na lang pumunta. Papagbuhatin ka pa nila. Kaya salamat sa ating Panginoon, yung mga kabataan, kahit yung mga nasa online, ang pinaka mahalagang magagawa nyo sa buhay nyo, tanggapin nyo ang Panginoon, paglingkuran nyo siya sa inyong buhay. Hindi kayo magiging malungkot. You will not feel na wala kayong achievement. Yung iba sabi na, wala kang bahay, wala kang kotse, wala kang, anong achievement mo? Pag tinanggap mo ang Panginoon, yun ang talagang achievement. Yun ang talagang pinaka-importanteng magagawa mo sa buhay. Pinakamahalaga. Magagawa yung mga kabataan sa mundo nito. Ang tanggapin at paglingkuran ng ating Panginoon. Sana habang nandito kami, ako at si Brother Jeff, naman namin kayo. Marami kaming kabataan na kasama ng naglingkod. Natuto sila magsakripisyo. Nung kapanahonan namin, maswerte nga kayo. Biblia niya, may nagbibigay, may bumibig. Noon, kapanahonan namin, kami ang nag-iipon ng pera para makabili ng Biblia. Kaya yung Biblia namin, mahal na mahal namin Walang pera noon. Walang pera si pastor noon. Alam niyo ba? Sariling, buti na, may trabaho na ako. Sariling pamasahe. Hindi kami nagmimerienda noon. Ako nagpapamerienda kay pastor noon. Puuna kami sa McDonald's. Kasama si Jan. Kasi walang pera noon. Pero ang Panginoon, dahil alam niya, kailangan natin para magpalaganap. Kaya ngayon, spoiled ng mga kabataan Walang Biblia. Ano naman bibigay? Nanay, punta ako sa Katilya. Diyan agad ang papasahin nyo. Noon, maglalakad yung mga kabataan. Walang, siyempre, mga magulang nila, hindi naman tumanggal Maswerte kayo, no? Spoiled kayo. Alam niyo ba yun? Mga kabataan ngayon. Yung mga nanay nyo, walang bagong damit. Convention. Bibili ka pa ng bagong damit. Diba? Napakaswerte niyo, mga kabataan. Pero sana, pahalagahan niyo yan, at talagang paglingkuran niyo ang ating Panginoon. Walang pinakamaligayang buhay. Kahit ko sinasabi sa inyo, karanasan namin, alam namin sabihin. Hindi kayo malulungkot, hindi kayo manghihinayan,
at tinanggap niyo ang Panginoon, hindi niyo mararamdaman na nag-iisa kayo, kahit nag-iisa ka na. Sabi nga nila sa akin noon na, sa BPI, ay nako Judith, kailangan mong, ba't hindi ka mag-asawa? Sabi nila, wala kang kausap sa gabi. Hindi ko po kailangan ng kausap sa gabi. Pagdating, pag ano pa lang ng likod ko, tulog na ako. Yan lang ba? Kaya kailangan mo ng kausap sa gabi. Hindi niya na kailangan ng kausap sa gabi yan. Nakatutok ka na sa cellphone. Pero sana, hanapin niyo ang kagalakan sa Panginoon. Pag hindi niyo nahanapan yan, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin sa mundo. Hanapin niyo ang kagalakan sa Panginoon, paglingkuran niyo siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at makikita ninyo. Tatanda kayo na maligayang naglilingkod sa ating Panginoon. Mga kabataan, araw at gabi laman kayo ng aming isip. Pag di kayo nagpupunta, alam niyo ba, hinahanap namin kayo. Kaya lahat ay tumayo, tayo gumalangin. Hilingin natin kay Sister Lovely. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa aming servisyo para po sa mga kabataan. Salamat, Panginoon, dahil muli po ninyong inising ang aming mga kaisipan, ang aming kaluluwa, higit sa lahat, Panginoon. Lalo ang mga kabataang ito, upang kanila rin mapagnilay-nilayan ang mga salita, Panginoon. At hindi lamang po yun, kundi maitanim sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon, ang kanilang mga narinig, na sa kanilang mga buhay, Panginoon, ay magdesisyon sila, Panginoon, na patuloy nila kayong paglingkuran, at ibigay ang kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon. Tulad ng mga matatanda sa iglesia, Panginoon, na papatuloy pa rin na naglilingkod sa inyo na may kagalakan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na pinagkaloob nyo muli sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na sapat ang mga salitang ito, Panginoon. Hindi po kayo nagkulang, lalo na, Panginoon, sa mga tapat na ministro na patuloy na encourage, Panginoon, sa bawat isa na mapagpatuloy na darating man ang mga bagyo, pagsubok sa aming mga buhay, ay nariyan kayo, Panginoon, na handang sumaklolo at magbigay po ng tulong. At higit sa lahat, Panginoon, ay kapayapaan sa aming mga buhay. Alam namin, Ama, na napakabuti mo, Panginoon. At wala na po kaming mahiling pa at nanaisin pa kundi ang magpatuloy sa inyo, Panginoon. Sa tulong ninyo, Ama, ay alam namin, Panginoon, na magtatagumpay kami hanggang sa wakas ng aming buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga patotoo, pasasalamat, mga buhay na hindi po pa kunwari, kundi totoo, Panginoon, na naglilingkod sa inyo bilang mga Kristiyano. Dahil nakikilala namin, Panginoon, at nakikita namin talaga, Panginoon, yung mga tunay na lingkod ninyo, Panginoon. Kaya hindi po kami sumusuntok sa hangin, Panginoon, kundi nalalaman namin na nakikita, Panginoon, ang katotohanan at kasiguraduhan, Panginoon, katiyakan ng aming patutunguhan, Panginoon. At alam namin, Ama, na hindi niyo po kami pababayaan sa aming lakbayin dito sa mundong ito hanggang patuloy kami nagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga kabataan na nakinig kasama namin ngayon at maging sa online live stream. Patuloy niyo po silang hamunin, Panginoon, at patuloy niyong ipadama na nandiyan po kayo para sa kanila. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan sa amin, sa lahat po ng aming buhay. Sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Thank you, ha? Walang yun, ha? Biro lang yun, ha?